Dear IFM, natural ang pagsiselos sa mag-asawa. Pero kung wala namang basihan o walang ebidensya, wala na ito sa lugar at sumusobra na. Ako nga pala si Libby, 32 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Quezon City. Magaganda talaga ang mga kwento na napapakinggan naming mga listeners dito sa Dear IFM. At magagaling pa ang mga dramatista kaya naman nabibigyan nila talaga ng buhay ang mga kwentong ito. Ewan ko ba? Maraming mga aral ang matututunan sa mga kwento sa programang ito pero parang hindi pa rin yata ako natututo. Meron kasi akong pinagdadaanan ngayon at kayo na ang bahalang humusga sa akin kapag napakinggan nyo ang kwento ko. Ronald, saan ka na naman pupunta? Lalabas lang. Alam kong lalabas ka. Tinan mo nga ayos na ayos ka. Ang tinatanong ko, saan ka pupunta? Hindi ko pa alam eh. Pwede ba yun? Aalis ka pero hindi mo alam kung saan yung pupuntahan mo? Libby naman. Maayos naman ako nakikipag-usap sa'yo. Ano Yun ba? na nga eh. Ikaw tong magulo. Kung ayusin mo kaya yung sagot mo sa akin, no? Sinasagot ko naman ng maayos yung mga tanong mo. Ano bang gusto mong marinig sa akin? Paano naging maayos yun? Sige nga. Kaya halatang may tinatago ka sa akin. Wala akong tinatago sa'yo. O edi sabihin mo na lang kung saan ka pupunta. Hindi ko pa nga alam kasi nga sasamahan ko lang si Joey. Siya yung nakakaalam kung saan kami pupunta. O bakit kasama mo na naman yung pinsan mo? Ay, masama bang ayain ako ng pinsan ko? Oo. Ano? Oo. Masama. Lalo na at alam ko yung karakas ng pinsan mo. Nako, Libby, yan ka na naman. Ano sabi mo? Ano ibig mo sabihin doon, ha? Tamang hinala ka na naman eh. O bakit? Talaga namang babaero yung pinsan mo eh. O sige. Kung babaero man yan si Joey, ano naman kinalaman nun sa akin? Di babaero ka rin? Ha? Paano nangyari yun? Sama ka na sama sa pinsan mo eh. Ibig sabihin ba nun babaero na rin ako? O ano bang ginagawa ng pinsan mo? Sige nga. Di ba nang bababae? Sino ba ang kasama niya, di ba? Ikaw! Ano kaya ang ginagawa niyo kapag magkasama kayo? Ay, alam mo, bago mo ko pagbintangan, siguraduhin mo munang may ebidensya ka. Kasi kung wala, ang tawag dyan, kapraningan. Naiinis talaga ako kay Ronald sa tuwing sinasabi niya na praning na lang ako. Common sense lang naman, di ba? Lagi siyang sama ng sama sa pinsan niyang babaero, idagdag pa na alam ng lahat. Hindi lang ako, pati na rin ng ibang mga tao. Nalapitin din talaga ng mga babae ang asawa ko. Kaya nakakasiguro talaga ako ng bababae rin si Ronald habang magkasama sila ng pinsan niya. Wala namang matinong babae ang hindi maniniguro na hindi makukuha ng ibang asawa niya. Kaya para sa akin, tama lang ang nararamdaman ko. At mukhang lalo pang lalala ang paghihinala ko sa asawa ko. Kumain ka na ba? Ano bang gusto mong kainin dito Ako nang bahala. Ako medyo busog pa ako. Sure ka? Oo, parang wala nga akong ganang kumain pagkatapos ng mga nalaman ko. Daisy, pag-uusapan na ba natin? Okay lang ba? Baka naman nagugutom ka na. Hindi. Busog pa ako. Sige na, tungkol saan ba to? Si Joey. Bakit? Nahuli mo na naman ba? Oo Pang ilang beses na to. Hindi talaga siya tumitigil. Paano mo nahuli? Matagal na ako nakakaramdam ng hindi maganda sa office mate niya Basta mahabang kwento. Tapos naisip kong sundan silang dalawa pagkagaling nila sa opisina. Nakita ko silang pumasok sa motel. At yun, sinugod ko sila. Hindi na nga makakatanggi yun kapag ganun. Motel na yun Ay nako, Libby. Sanay na ako sa pagsisinungaling ng asawa ko. Hindi pa naman daw sila nakakapasok ng motel? Kaya paano ko raw nasabi na may ginagawa silang kababalaghan? Ang kapal ng mga mukha. Ay nako, mga lalaki talaga. Iba yung lakas ng loob nila no? Pero hindi ko pa rin siya pinapalusot. Gabi-gabi ko siyang kinukulit. Matsatsambahan ko rin yan. Bibigay din yan. Sigurado akong mapapaamin ko rin siya na nang bababae siya. Grabe ka, Daisy.
Lakas ng loob mo no? Kaya nga ako nakipagkita sa'yo ngayon Laging kasama ng asawa ko yung asawa mo. Wala ka bang nararamdaman sa kanya? Ayoko na nga ring isipin yan Naku, hindi pwede ganyan, Libby. Dapat alisto tayo sa mga babae. Kasi kung ganyan ka lagi, lalong lalakas yung loob niyan. Hindi ko kasi mapatunayan. Hindi mo na kailangan gawin yun. Gagawin ka lang tanga ng mga yan, kakahanap mo ng ebidensya. Magtiwala ka sa kung ano yung sinasabi ng kutob mo. Kung ganun, sabi ko na nga ba ang tama yung nararamdaman ko. Nako, siguradong tama yan. Dahil laging kasama ng asawa mo yung asawa ko na babaero. Hindi malayong ng bababae rin yung asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, hulihin mo na yan. Sino-sino pa ba magtutulungan kung hindi kami mga babae na laging kinukutuban? May point talaga si Daisy. Mamanipulahin lang talaga kami ng mga lalaki na yan para lang lumabas na kami pa ang may mali at may kasalanan at palalabasin pa na namimintang lang kami kapag wala kaming hawak na ebidensya. Pero sinusubukan ko pa rin makahanap ng pruweba na may babae nga si Ronald. Pinapakialamanan ko yung cellphone niya at palihim akong nakikipag-usap sa mga kakilala niya na alam kong napagkakatiwalaan ko. Pero wala pa rin akong malakas na ebidensya. Magaling ang loko. Pero sigurado akong mahanapan ko rin ng butas ang asawa ko. Pwede na ba, Libby? Huwag kong kulitin. Ronald, tinatanong kita Ilang araw ka nang inuumaga? Bakit ha? Sige nga. Trabaho nga. Trabaho? Trabaho raw Oo nga, trabaho nga. Paulit-ulit. Overtime nga yung tao di sige. Sabi mo Ba't ayaw mo maniwala? Ronald, kung hindi ako nagkakamali, 6:00 pa lang uwian nyo na sa trabaho. Alas 6 nga. Tignan mo nga. Anong oras ka dumadating dito sa bahay? 3:00 ng madaling araw? Alam mo, maraming nga akong ginagawa. 2 oras lang ang layo ng trabaho mo dito sa bahay. Kahit pa sabihin mo nag-overtime ka o na-traffic ka, imposibleng aabutin ka ng ganong oras para lang makauwi. Sus naman, patambak nga ng trabaho anong gagawin ko? Tapos, ang gusto mo? Maniwala ako sa'yo na wala kang ginagawang kalokohan? Wala naman talaga, ikaw tamang hinala ka lang. So ibig mong sabihin, hindi ka nagsisinungaling? Hindi nga, ulit naman ito. Ganon. O sige nga, sino tong kasama mo dito sa picture na to? Ito. Saan? Tignan mo. Saan dyan? Saan mo nakuha yan? Nakalimutan mo yatang nag-post yung pinsan mo ng picture nyo online, no? Ano, nakalimutan mo? Yan ang mahirap kapag nakainom na. Oo na, sige na, aaminin ko na. Kaya ako inumaga kasi nga sumama ako kay Joey. Bakit hindi mo sinasabi yung totoo? Nagagalit kapag sumasama ako sa pinsan ko, natural. Alam mo, yung PC ko sa'yo? Tingnan mo, ngayon umamin ka na. Anong aaminin ko? Na nambababae kayo. Libby, nakikita mo yung picture, di ba? May nakikita ka bang kasama naming babae dyan? Huwag mo nga ginagaya yung pinsan mo sa pamimiloso ko. Hindi mo ako maluloko. Ang sinasabi ko lang, wala kang ebidensya na nambababae ako. At hindi ko na kailangan yun. Alam kong nambababae ka. Sumasama ka dyan sa pinsan mo na babaero, sapat na yun. Di pwede yun, Hindi na tama yung ginagawa mo. Pinagbibintangan mo na ako Tingnan mo nga. Nagawa mo nga magsinungaling sa akin Ibig sabihin, may ginagawa ka talagang kalokohan. Libby, wala nga akong babae. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Kasi nga sinungaling ka. Oo nga, sige, wala akong ebidensya. Oo, wala. Hindi ko pa napapatunayan pero alam kong may ginagawa kang kalokohan. Kahit anong gawin mong pagtanggi, alam ko kung ano yung sinasabi ng kutob ko. May babae ang asawa ko.
Basta hindi nagsasabi ng totoo, siguradong merong tinatago. Kaya hindi talaga sa akin makakalusot ang asawa ko. Kung pababayaan ko lang si Ronald, baka lalo lang na lumakas ang loob niya namang babae. Kaya alam kong maganda itong ginagawa ko para kahit papano, hindi siya matahimik at baka sakaling makonsensya siya sa ginagawa niyang panloloko sa akin. Oo, wala nga akong patunay na nambababae nga siya. Pero sapat na ang pakiramdam ko para paniwalaan ko ang sinasabi ng kutob ko. Madalas naman kapag nag-aaway kami ni Ronald, hindi lang kami nagpapansinan. Pero pagkatapos noon ay nagkakabati rin kami. Siyempre, hindi ko rin matiis ang loko. Mahal na mahal ko eh. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon ay pinalagpas ko na ng ganun-ganun lang ang mga kalokohan niya. Mabigat ang kasalanan niya. Kaya hindi naman ganun kadali para mawala na lang yun sa isip ko. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang siya. Ayoko sana eh. At mahirap din para sa akin na gawin ito, pero kailangan may matutunang leksyon sa ginawa niyang kalokohan ang asawa ko. Mabuti naman, Libby, at nadalaw nyo rin kami dito sa bahay. Oo nga, Libby. Ilang buwan ka na yatang hindi nakakadalaw dito. Oo nga po eh. Pero nakahanap naman po ng tiyempo ngayon. Ayos yan. Pasensya na po pa. Medyo na busy lang po sa trabaho kaya ngayon lang po nakadalaw. Busy raw sa trabaho. Baka sa tinatrabaho. Libby, sa bahay tayo ng mga magulang mo. Huwag kumuha ng gulo dito. Bakit ba kayo nagbubulungan dyan? Oo nga naman. Isama nyo naman kami dyan sa inyong usapan. Wala lang ho yun pa. Ma, may pinapaalala lang sa akin na tong si Libby, di ba? Ganon ba? O sige. Problema nyo na mag-asawa yan. Hindi na kami makikialam dyan. Opo, Papa. May problema kami mag-asawa. Libby, ano ba? Bakit? Ano bang problema? Papa, kakasabi mo lang hindi tayo makikialam. Mama, baka nga kaya sila pumunta dito para usapin tayo. Kailangan din nating gabayan ng mga bata na yan. Papa, wala lang po ito. Okay lang po kami ni Libby. Hindi, Papa. Tama po kayo. May problema po kaming mag-asawa at mukhang kailangan yung gabayan ng asawa ko. Pa, hindi. Wala kaming... Ronald, pwede ba? Huwag ka munang sumabat. May sinasabi yung anak ko eh. Hala. Sige, Libby. Tungkol saan ba to? Papa, kasi po itong manugang nyo eh. Napakasinungaling. Libby, yung ganyang problema mas maganda siguro. Pag-usapan nyo na lang muna bilang mag-asawa. Mama, huwag kang magulo. Nagkikwento yung anak mo eh. Hala. Sige, ituloy mo na anak. Ilang beses na po kasi siyang inuumaga ng pag-uwi. At ang dahilan po niya sa akin, nag-overtime daw po siya. Pero nahuli ko rin na sumasama lang po pala siya sa pinsan niya para uminom. Aba, Ronald. Hindi ko gusto tong naririnig ko Magpapaliwanag. Tapos po, Papa, yung pinsan niya na yun, babaero pa. Anong ibig mong sabihin? Pati itong asawa mo, nang bababae rin. Hindi ko po siya mahuli sa akto eh. Wala pa po akong ebidensya. Pero hindi niyo rin po naman ako masisisi, di ba? Pagsabihan niyo nga yan. Baka sakali hong matakot sa inyo at maging matino na rin siya sa akin. Hindi ko maipinta ang mukha ni Ronald ng mga oras na yon. Mabuti nga sa kanya. Nakaganti na rin ako sa ginagawa niya sa akin na pagmukhain akong tanga dahil wala akong ebidensya sa kanya. Ngayon, siya yung mukhang tanga sa kadahilan habang binubulyawan at pinapagalitan siya ng tatay ko. Alam kong matindi ang takot niya kay Papa kaya talagang plinano ko ng mabuti ito. Pag-uwi namin, halos mangiyak-ngiyak siya at hindi na niya ako kinakausap. Alam kong nagalit siya dahil napahiya siya sa mga magulang ko, pero wala akong magagawa.
Kailangang pagbayaran niya ang kasalanan niya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang hindi umuwi ng bahay at hindi man lang niya ako kinokontak para sabihin kung nasaan siya. Nung una, wala akong pakialam. Pero dahil 1 linggo na siyang hindi umuwi, nag-alala na ako. At hindi ko rin maiwasang makonsensya sa ginawa ko sa kanya. Napapansin ko napapadalas na yung pagdalaw mo dito sa amin. Ayaw niyo po ba yun, Mama? Dinadalaw ko kayo. Gusto ko naman. Mabuti na lang at wala ang papa mo dito ngayon. Bakit naman po? Nag-away na naman ba kayo ni Ronald? Parang ganun na nga po. Sinasabi ko na nga bay. Teka ho, bakit ho parang mas gusto niyong wala si Papa dito sa bahay? Ano namang kinalaman nun? Abay, syempre. Kapag nalaman niyang may problema kayong mag-asawa, iinit na naman ang ulo nun. Mama, ayaw lang po niya na niloloko yung anak niya. Ang tanong, niloloko ka ba talaga? Opo. Anak, paano ka nakakasiguro? Mama naman eh. Ano ba yan? Kinakampihan mo pa si Ronald, ganun? Hindi naman sa ganun. Hindi ko naman siya kinakampihan. Bakit po parang ako pa yung may kasalanan? Wala akong sinasabing ganyan. Ma naman, yung mga tanong niyo kasi sa akin. Anong problema sa tanong ko? Tignan niyo nga po. Bakit parang ako yung ini-interrogate niyo? Hindi ba dapat si Ronald yung ginaganyan niyo? Ikaw yung nandito ngayon. Hindi siya. Ang problema sa'yo, inaakusahan mo yung asawa mo na hindi ka naman sigurado. Mama, sigurado ako. Ayan na nga oh. Ilang araw na siyang hindi umuuwi sa bahay. Sigurado na yan, ang bababae yan. Anong ebidensya mo, anak? Mama, ikaw ba yung kausap ko si Ronald? Ganyan na ganyan yung palusot niya sa akin eh. Anak, hindi mo ba naiisip na kaya hindi na umuuwi ang asawa mo kasi nakukulitan na siya sa'yo? Po? Siya pa yung may ganang makulitan sa akin, siya nga tong nanloloko. Hindi ka sigurado dyan, anak. Kinukutuban ka lang sa asawa mo. Hindi pwedeng ganon. Dapat may ebidensya ka. Mama! Sa totoo lang po, hindi ko na kailangan yun. Nararamdaman ko kung ano yung totoo at yun ay niloloko niya ako. Paano pala kung bintang ka ng bintang dyan? Yun pala hindi naman pala totoo yung hinala mo. Sige nga, napapraning ka lang. At alam ko kung ano yung dahilan kung bakit ka napapraning. Hindi, Mama. Lapitin ng babae ang si Ronald. Kaya alam ko na may ginagawang kalokohan yan. Sa'yo mismo nang galing. Lapitin ng babae. Di ba may girlfriend siya noon at ikaw naman lumapit sa kanya. At hindi mo siya pinakawalan. Gumawa ka pa nga ng paraan para kayo ang magkatuluyan. Sa madaling salita, inagaw mo siya noon. Kaya ka ba hindi matahimik kasi baka ikaw naman ang maagawan ngayon? Hindi ko akalain na darating ang pagkakataon na babarahin ako ng nanay ko at isasampal niya sa akin ang nakaraan namin ni Ronald na gusto ko nang kalimutan. Pero dahil ipinaalala na niya sa akin, sige, aaminin ko na. Oo, inagaw ko si Ronald noon sa girlfriend niya. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may gusto ako, kailangan makuha ko. At yun na nga ang ginawa ko noong maramdaman ko na gusto ko si Ronald. Hindi pa naman sila kasal noon eh. Kaya para sa akin, walang mali sa ginawa ko. Pero ngayon, mukhang binabalikan ako ng naging kasalanan ko. At saka ako palang na-realize ang pagkakamaling nagawa ko sa asawa ko. At dahil biglang umuwi na si Ronald, pagkakataon ko na para bumawi ako sa naging kasalanan ko sa kanya. Ronald? Ronald? Ano ba yon? Natutulog ka na ba? Nakita mo nakapikit na nga eh. Sorry na. Sorry na kasi. Sorry na. Ba't ka nagsusorry na naman? Malala na yung pagsiselos ko eh. Akala ko kung ano. Ibi naman eh. Sorry na. Tsaka, namimiss na kasi kita eh. Sige, sabi mo eh.
Namimiss mo na rin ba ako? Ano? Ang sabi ko, kung namimiss mo rin ba ako? Muna, sige na. Talaga? Oo nga. Diba? Patulugin mo na ako. Ano naman? Ang sungit-sungit mo naman. Kung bahala ka nga dyan, matulog na ako. Ang kumot. Grabe naman to. Kung wala lang ako atraso sa'yo eh. Ano to? May nag-PM yata sa kanya. Sino kaya to? Oh, ayan. May nag-PM na naman. Ano ba yan? Bakit sunod-sunod? Ano ba yan? Nakakainis na ha? Ano ba to? Libby, tutulog ako eh. Ito kasing cellphone mo, tunog ng tunog. Hayaan mo lang yan. Sige na, matulog ka. Bukas na. Sige na. Di pa nga ako inaantok eh. Pinapatulog mo na ako. Ito na nga naglalambing na lang sa'yo. Ang supla-suplado mo pa. Ayan na naman. Sino ba kasi yan? Eka nga, ano ba tong buwisit na to? Yung pa rin naman yung password niya. Yan. Gumana. Tek. Ronald! Ronald! Lakas-lakas ng boses mo. Natutulog ako eh. Sino tong Michelle na to? Ba't mo pinapakilaman yung cellphone ko? Sagutin mo yung tanong ko. Sino si Michelle? Huwag mong pansinin yan. Hindi pwedeng hindi ko pansinin. Tignan mo nga sunod-sunod yung I love you niya sa'yo. At huwag mong idadahilan sa akin na biro lang to. Ronald, pwede ba? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano ha, babae mo ba to? Ano pa ba sa tingin mo? Hayop ka! Aray! Ang akala ko pa naman, nagkamali lang ako. Ang akala ko, praning lang ako. Aray! Yun pala, Aray! tama yung hinala ko. Loko mo pa talaga ako. Tama na! Tama na! Pupwisit na ako sa'yo eh. Tulog ako dito eh. Alam na wala akong babae. Pero pinipilit mo pa rin ako. Pinahiya mo pa ako sa mga magulang mo. Yun yung gusto mong paniwalaan ko eh. Ha? E di tinotoo ko na. May mga lumalapit eh. Di pinatulan ko na. Kaya lang naman ako naging ganyan sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. Ronald, ayoko lang na mawala ka sa akin. Mali ba yung ginawa ko? Mali ba ako sa parteng yun, ha? Ronald, di ba tama lang naman yung ginagawa ko? Tapos ano? Tapos ngayon, tinutuhanin mo pa? Gaganituin mo pa ako? Walang iya ka? Alam mo, parang hindi mo ko inagaw noon ah. Ano to, takot ka sa sarili mong multo? Tapos ngayon, ikaw naman ang naagawan, gumangawa-ngawa ka. Minahal naman kita. Naging tapat ako sa'yo. Pero, binigyan mo ako ng dahilan para magloko. O ayan na! Binigay ko na sa'yo kung ano ang gusto mo! Ang akala ko, makakabawi na ako sa asawa ko. Yun pala, hindi pa pala doon natatapos ang karma ko. Maaring naging mali ako noong inagaw ko siya sa dating girlfriend niya. Pero para sa akin, parang sobra-sobra naman ang ganti ng kapalaran sa akin. Pero wala na akong magagawa. Tinotoo na ni Ronald ang binibintang ko sa kanya. Kaya kailangan ko na lang harapin at pagtiisan ang sitwasyon namin ngayong mag-asawa. Sa totoo lang, pwede ko siyang isubong ulit sa mga magulang ko pero hindi ko na lang ginawa. Alam ko kasing ako rin naman ang punot dulo kung bakit nangyayari sa amin ito. Umaasa na lang ako na sana dumating din ang panahon na mapagtanto rin ni Ronald na kaya ko lang nagawa yun dahil sa mahal na mahal ko siya. Hihintayin ko pa rin ang magkaayos kaming dalawa. Hanggang dito na lang muna at more power sa inyong programa. Nagpapasalamat, Libby.